Look at it. Look at the image. Nothing. 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 Long live God! Yan. Matagal na yan kumalat sa social media, mga kapatid, kung saan nilapastangan nitong mga nagsilitawang kulto ang pananampalataya at simbolo ng pananampalataya ng ating simbahang Katoliko. Winasak ang mga imahen, sila ang moderno ngayong tinatawag na iconoclasm. Ano yung iconoclasm? Images destroyers. Ngayon, ito ang ating tatalakayin, mga mahal na kapatid. Meron tayong online Bible study at sasagutin din natin lalo ng paggamit sa mga pagchap-chap. Gamit ang mga Katoliko ng aklat sa iglesia ni Manalo tulad nito. Ayan. Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan. Paano ba nila pag pinutol-putol itong mga aklat na ito at lalo na ito na munting katisismo? Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Oh, iyan. At hindi lang yan, iba pang mga aklat, the early Christian art, ginagamit din nila laban sa atin. Aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuon na sa kanila po talagang merong pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila paring aklat, sa early Christian art, ang sumulat po nito ay isang paring Hiswita, si Edward Sindicus. Yan. At hindi lang yan, ginagamit pa nila ang iba pang mga larawan o iba pang mga aklat at tulad dito, ang pananampalataya ng ating mga Basahin po Ginoo. namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. At di lang yan, daming mga aklat na ginagamit nila. Isa na itong Catechism of Christian Doctrine. Tangi sa mga larawan sa Iglesia Katolika, tangi sa mga larawan na kanilang sinasamba, ano pa ang ipinasasamba, kapatid na Victor, sa mga kaanib sa Iglesia Katolika? Pati po yung mga tinatawag na relikya. At yan ay pinatutunayan po dito sa kanilang aklat na kung tawagin ni Catechism of Christian Doctrine. So napansin nyo, mga kapatid, na pawang mga aklat Katoliko ginagamit nila, pinagchap-chap nila. Isa lang layunin, para makahikayat sila sa mga inusinting kaanib ng simbahang Katoliko. At di lang yan, kung mapansin ninyo, grabe ang kanilang pagtuligsa, itong pagsilitawan sa iba't ibang mga kulto sa ating panahon ngayon, binasag ang mga sagradong imahe, nilapastangan ang simbolo ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay isang Katoliko, tingnan mo lang ba ito? Mananatili bang di mo pag-aralan at palaliman ang pananampalataya mo? Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi hinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, no, samahan ninyo ako. Meron tayong isa sa mga tatalakayin natin
itong grabing banat sa iba't ibang mga kulto, mga kapatid, sa paglapastangan sa banal nating pananampalataya. Itong pastor na ipakita ko sa inyo, akala niya imahe ng mahal na Birhen Maria. Pinagalitan niya, wala umanong reaksyon. Winasak niya. Ha? Winasak niya. Oh. Hindi niya alam, hindi iyon imahe ng mahal na Birhen Maria, larawan ng centuries of the child Jesus. Ito, sandali. Muslim yun, winasak ang, yes? Yes, live na sis. Oh, mag-live kayo? Oh, sige. Live na kayo sis. Okay, naka-live din tayo ngayon mga kapatid sa punto por punto sa magitan ni Sis Helda na kahit iba ang oras na nasa ibang bansa, pinagsisikapan talaga niya na magiging bahagi sa evangelization. No? So, kung pansinin ninyo mga kapatid, ito sa Seventh-day Adventist, sinunog yung mga imahe natin. No? Karon bro, Eugene, Tawa-tawa pa dito ang evangelist ng Seventh-day Adventist. Binuhusan ng gasolina. karon bro, Eugene, makita nila kung unsa niya ang mahitabuan ni. Nga nagingon ang Ginoo nga sunugon. Oh, sunugon ha. Oh. Sunugon. Inom sa kong tubig, brother Eugene. Yun. Nag-viral ito at humingi siya ng tawad, no? Pagkatapos nito mga kapatid. Napinaghan, brother Eugene, no? Huwag mong inumin yan. Ayan. Sinunog talaga. At isang Muslim din, winasak. يلا يلا بإذن الله سبحانه وتعالى لن يعبد في أرض الشام سوى الله ولن يقم إلا حكم الله ولن يعبد الجبت والطاغوت في أرض الشام بعد هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نرضى بغير الله ودين الله وسنة نبي محمد بن عبد الله. O yun, sa Islam yun. At ito namang isang pastor, Look at it. Look at the image. Nothing. 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 Long live God! ayan, grabe talaga ang paglapastangan nila sa pananampalataya. Pero, di ba kayo nagtataka? Pawang mga imahe at kinikilalang sagradong imahe ng simbahang Katoliko ang kanilang nilapastangan. Pero may larawan sa Satanic Church, yung larawan ni Baphomet, limbawa ito. Last August, the group, the Satanic Temple, unveiled this statue of Baphomet outside the state capitol. So may larawan ni Baphomet. Ang tanong, nakakita na ba kayo ng ministro o pastor na winasak ang larawan ni Baphomet? Di ba? Wala, no? Bakit kaya? Na kung kaugnay sa larawan ni Baphomet, wala ni isang pastor na umaatake at nagpakita na winasak nila. Huwag niyong sabihin na dahil sila'y kaisa. At ito ang tatalakayin natin, ang paggamit sa mga aklat sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Okay? So, sandali. Paki-signal lang po kapatid kung ready na. Okay, simulan natin. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti, sic ut erat in principio et nunc in semper in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc in semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, at ito po ang weekly formation natin sa CFD sa Diocesan Shrine, Diocesan Shrine ng Lawag sa parokya ni Father Danilo Dibaras. At ilang linggo na nagsimula tayo dito mga kapatid. So sa Diocesan Shrine ni San Nicolas de Tolentino sa Diocese of Lawag, CFD. Dahil meron ding na-form sa kanilang diocese na CFD, no, yung pagtitipo ng mga sanggunyang laiko doon. So, kumusta sa lahat na mga kapatid natin? Live tayo sa pamamagitan ni Sis Helda din, no? Sis Helda Palisa sa punto por punto. At pauna ko na itong link na ito mga kapatid ay link ito para sa punto por punto live mamaya. Pagkatapos ng pagtalakay ko dito ay lalabas ako, pero sa gustong sasali mamaya sa punto por punto, pwedeng mananatili. Okay. Ngayon, ating paksa ay sagradong imahe at may ipinadala akong guide, at sa pamamagitan ni Bro Nanding Fernando Pascual diyan sa Diocese of Lawag, nag-print siya para magamit yan na gabay. So, about apologetics yan. Pero sa pagkakataong ito mga kapatid, yung mga aklat Katoliko na ginagamit nila laban sa pananampalatayang Katoliko ang ating gagamitin at tatalakayin ngayon, no, para aware ang karamihan. Halimbawa, ito. Ano ba ang ginagamit nito? Ang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko. Pakinggan natin ang ministro. Ayan. Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral na Katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimatur at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang relihiyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. Yan. Ginamit nila ang aklat na ito, at sabi ng mga ministro, di po ba mabasa sa aklat ng Katoliko na sinasamba ang larawan, dahil may pasigaw-sigaw pa ang ministro para makakuha ng atensyon kung ating sa pahina 12, ito ang kanya binasa, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa cross, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Heso Kristo. Kaya sabi niya, sinasamba talaga
ang larawan, malinaw na mabasa yan sa Aklat Katoliko. So, at sasabihin naman ng mga ministro, kaya ginagamit natin ito para aware kayo kung sakaling kaharap ninyo ang ganitong taktika, paano ninyo sasagutin? Dahil matapos gagamitin nila ang pahina 12, sasabihin nila, oh, di ba, kitang-kita ang pag-amin mismo ng paring Katoliko na kayong mga Katoliko sumasamba sa larawan ni Kristo. Kaya paano natin sasagutin ito, mga kapatid? Una, tandaan natin, mga kapatid, yung sinasabi sa pare na si Father Enrique Dimon. Ito'y matagal nang ginagamit kahit sa panahon pa ni Felix Manalo, nang naitatag ni Felix Manalo ang kanyang Iglesia ni Cristo. Ni-research, meron silang sariling researchers. Ginagamit nila ang mga aklat Katoliko. At pinagputol-putol nila. Ngayon, ito ang gagamitin nila kung sasabihin, hindi naman sinasamba ng simbahang Katoliko ang mga larawan. Malinaw, pahina, 12 ng aklat na siya ang inyong pakinggan. Ito ang sabi ng pare ninyo, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinasal natin. Sinasamba kita at pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Yan. Paano natin yan ipaliwanag? Mga kapatid, tandaan natin, yung sinasabi sa referensya na sulat ni Father Enrique Dimon, na sinasamba ang larawan, yan po ay tinutukoy diyan sa referensyang yan, ay patungkol sa persona na rumirepresenta sa larawan mismo. At iyon, ang ating Panginoong Hesukristo na nasa langit. Pero baka magreklamo ang ating mga kapatid at sasabihin nila dahil letra por letra ang kanilang unawa na malinaw naman ang sulat ng pare. Sinasamba niyo ang larawan ni Kristo. Lulusot pa kayong mga Katoliko na nandito sa aklat yan? So, una mga kapatid, kung tingnan natin ang nakasulat sa aklat, literal ang kanilang pag-unawa. Pero, una, alimbawa, yung monumento o larawan ni Rizal diyan sa Rizal's Park, nilagyan ng bulaklak, sinasaluduhan. Di po ba larawan lang yon? Pero bakit may nakabantay? Di naman yun tatakbo. Dahil ang larawan ay nagpaalala sa nilalarawan mismo. Noong sinulat ng pare dito sa referensya na ginagamit ng mga anti-Katoliko para magiging diferensya ang kanilang unawa, yung binanggit sa referensya, sinasamba ang larawan, yun po'y Old Tagalog na salita sa salitang pagsamba. Dahil, historically mga kapatid, pag sinabi nating samba o worship sa Old English o kahit na sa Old Tagalog, alam nyo ba, nangangahulugan yan, hindi yan literally, pag sinabing samba, pag Diyos na. Kundi, even in Old English and Old Tagalog, ang salitang pagsamba, nangangahulugan yak respeto, bigay-pugay, paggalang. Yun ang kahulugan sa salitang pagsamba sa Old English at Old Tagalog. Hindi literally na Diyos niya. Bakit? Kahit nasa King James Version, may mabasa tayo sa King James Version. Tandaan ninyo, itong 1 Chronicles chapter 29 verse
20. Ito mabasa natin mga kapatid. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God, and all the congregation blessed the Lord, God of their fathers, and bowed down their heads and worshipped the Lord and the King. Napansin nyo ba? And worshipped the Lord and the King. So, dito makita natin na may mabasang worship the Lord and the King. Ang ibig ba sabihin dito, mga kapatid, na pati na ang hari mismo kilalaning Diyos, dahil sa dating Biblia, Tagalog translation ng King James Version, ito mabasa natin. At sinabi ni David sa buong kapisanan, ngayoy purihin ninyo ang Panginoong ninyong Diyos, at ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iyukod ang kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon at sa hari. So, napansin niyo, ano daw ang mabasa kahit sa ang dating Biblia na Tagalog version? Sumamba sa Panginoon at hari. Pero, dahil po ba ang nakasulat kahit sa King James Version, sambahin ang Panginoon ang hari at ang hari, ibig sabihin ba ang hari kilalanin ng Diyos? Hindi, dahil Old English, Old Tagalog ang ginagamit. Na kung sisilipin natin sa natura ng talata sa First Chronicles chapter 29 verse 20 sa Good News Bible, ito ang salin mga mahal na kapatid. Then David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly, praise the Lord, the God of their ancestors, and they bowed low and gave honor to the Lord and also to the King. So napansin niyo ang pagkakaiba na ang salitang pagsamba, ang salitang worship sa Old English and Old Tagalog, ano daw ang pagsamba? Honor. No? Hindi lang, kung tingnan natin mga kapatid, naunawaan nila ang salitang samba na ginagamit sa naturang aklat. Basta ginagamit nila pangontra laban sa atin. Kaya kailangan alam ng Katoliko daw. So balikan natin, unang hari, 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Anong mabasa? 'Di ba? Sambahin ang Panginoon at ang hari. At hindi ibig sabihin na ang hari, dahil may salitang pagsamba, siya'y kilalanin na Diyos. Diyan papasok ang meaning, mga kapatid, sa salitang worship sa Old English, na ang salitang worship o pagsamba, ito'y nangangahulugang pagbibigay respeto, nangangahulugang pagbibigay parangal, pagbibigay pugay. Yun po ang ibig sabihin sa salitang samba na ginagamit. Ngayon, meron pa bang ibang salin na mabasa natin ang salitang worship, pero ang kahulugan ay paggalang? Sa Joshua chapter 5 verse 14, King James Version, ito mabasa natin. And he said, nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, what saith my Lord unto his servant? So, mapansin ninyo sa King James Version, Old English ang ginamit dito, mga kapatid. Dahil Old English, may mabasang worship. So makita natin na batay sa talata na Josue Kapitulo 5, versikulo 14, si Josue ay nagpatira pa sa lupa.
at sumamba sa harapan ng kapitan ng mga hukbo sa Panginoon. Ibig ba sabihin na dinyos na ni Propeta Josue ang kapitan sa hukbo ng Panginoon? Dahil sinamba siya, kinikilala na ba niya na Diyos yon? Hindi. Dahil ang ginawa niya ay nangangahulugan lamang na pagbibigay galang, pagbigay respeto. Yon ang kahulugan ng pagsamba. Kaya sa ibang salin, mabasa natin sa New International Version, ang salin ay ganito. Neither. He replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? So, ang ginamit dito sa salitang worship, reverence. Yon ang salitang honor, mga kapatid. So, kaya kahit sa Biblia pala ang salitang samba o worship ay di nangangahulugang pag-Diyos na. No? So, lahat na binibigay na talata, mga kapatid, na ating nakita, yung sinasabing pagsamba, diyan napapasok ang Latin meaning na dulya. Yung dulya ay nangangahulugang paggalang, pagrespeto, pagbigay-pugay. Yun ang kahulugan. Meron tayong dulya, meron tayong latria, meron tayong hyperdulya. No? At yun ang di alam ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya dahil literal sila kahit wala silang sariling Bible. No? Basta nakabasa lang ng Biblia at mga aklat Katoliko, ginamit at alam nyo, nagiging epektibo itong ginagawa nila. Bakit? Dahil dami na mga kapatid natin sa mga Katolikong nadala. So, ang sinabing sinasamba, yon ay nangangahulugang paggalang, no? Dulya. Hindi agad ibig sabihin pag Diyos na. So, kaya nga kung pansinin ninyo, ano ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko kaugnay sa sacred images? Pag Diyos ba ang ating paggalang sa mga sagradong imahen? Winasak ng mga iba't ibang mga anti-Catholic ang mga sagradong imahen. Sila ang modern iconoclasm sa ating panahon. Dahil noong 787 Anno Domini, ang ikalawang konsilyo ng Nicaea, yun ay, tandaan ninyo, sa taong 325, unang konsilyo sa Nicaea, about yon sa Arianism, na ang paniniwala si Kristo'y tao, hindi Diyos. Sa panahon natin ngayon, lumitaw yan, dami ng mga sikta na hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Isa na ang Islam, ang Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo. So, sa taong 787, Anno Domini, ang konsilyo, ikalawang konsilyo sa Nicaea, mga kapatid, yun ay kaugnay sa iconoclasm. Ano yung iconoclasm? Images destroyers. Winawasak nila tulad sa nakita nyo kanina, giniba, sinunog yung mga imahe. Pero, during the Council of Nicaea, the Second Council of Nicaea, it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. May be honored without idolatry. Kaya, kung tingnan natin ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church, malinaw ang sinabi. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So, malinaw, mga kapatid, ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko kaugnay diyan.
No? At ito'y, kung tingnan natin, talagang ginagamit lang ng mga anti-Catholic at nilabo ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko dahil sa pamamagitan ng mga sagradong imahe, sasabihin nila, o di po ba, ang daming mga Diyos ninyo mga Katoliko, hindi naman yan ang aral ng Simbahang Katoliko. Ang aral ng Simbahang Katoliko ay malinaw sa Catechism of the Catholic Church. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. One only God. At hindi kinikilala nating mga Katoliko na ang mga sagradong imahen ay mga Diyos. Pero bakit meron tayong mga imahe larawan? Tandaan natin mga kapatid, na bahagi sa tinatawag na Proclamation of Faith ni Santo Tomas matapos muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Ano yung bahagi sa kanyang proclamation? Tayong mga tao, dahil hindi tayo mga espiritu, nangangailangan tayo na may makita, nangangailangan tayo na may mahawakan. Kaya nga, anong sabi ni San Juan sa Juan Kapitulo, Santo Tomas sa Juan Kapitulo 20, versikulo 25, sabi niya, eto, sinabi nga ng ibang mga alagad sa kaniya, nakita namin ang Panginoon. Sinabi niya sa kanila, malibang makita ko ang tanda ng mga pako sa kaniyang mga kamay at mailagay ko ang aking mga daliri roon at maipasok ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Kailanman ay hindi ako maniniwala. See? Ito'y proclamation of faith. Na ano daw? Maliban na may makita siya at may mahipo siya, maniniwala lang umano siya. So, ang ating mga kapatid na anti-sacred images, the modern iconoclasm sa ating panahon, basta nabasa lang nila ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 na bawal ang Diyos-Diyosan, lahat na ng mga larawan ay bawal na. Hindi nila alam, hindi lahat ng mga larawan sa Biblia bawal. Bakit? Halimbawa, nasa Biblia Protestante na mabasa yan, Unang mga Hari, Kapitulo 6, versikulo 29. Ito ang ating mabasa. Mga okit sa palibot at sa mga pintuan. At kanyang inuokitan ang lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga okit ng larawan ng mga kerubin at ng mga puno ng palma at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. Ano daw ang mabasa natin sa Unang Hari, Kapitulo 6, 29, mga kapatid? Malinaw na ang inukitan ng ang lahat ng panig sa bahay sa palibot nito ng larawan ng mga kirubin. Dito nagtaka siguro kayo, bakit bahay ang ginagamit na may mga larawan inukitan? Una mga kapatid, no? Kung tingnan din natin sa Bagong Tipan, ang ating Panginoon nagsabi, di ba ang bahay ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan sa buong mundo? Catholic. So, yung bahay, ano daw yan? Unang Timoteo 3:15 ay ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay. So therefore, kung sa Old Testament, Unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 29, ang bahay ng Diyos ay inukitan ng mga larawan ng kirubin. At sa Bagong Tipan, mga mahal na kapatid, anong sabi? Ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Therefore, ang bahay ng Diyos na siyang iglesia
ay may mga nakaukit talaga ng mga larawan ng mga santo, ng mga banal. Bakit? Tingnan niyo ang Ezekiel 41:17-22. Buong templo ng Diyos may nakaukit na mga larawan. May larawan na mukha ng tao, may larawan ng mga anghel, at may mga punong palma. Ano po bang kaugnayan diyan na punong palma nilagay? Ang punong palma, mga kapatid, sumisimbolo sa mga banal na tao. Asan mabasa? Psalm chapter 92 verse 12 King James Version, the righteous shall flourish like the palm tree. So ang mga banal, sumisimbolo sa kanila ang punong palma. Kaya nga, makita natin na ang templo ng Diyos ay may nakaukit na larawan. At kung gagamitin natin ang Protestant na salin, New Living Translation, ito mabasa natin sa Isaiah chapter 19 verse 19. And that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord on its border. Ano daw? May altar, may monument. Ang tanong, meron ba yan sa mga anti-Catholic na may altar at may monument? Wala. Bakit ba tayo mga Katoliko, pinarangalan natin ang mga banal? Halimbawa mga kapatid, kung ikaw ay may drawing at ang drawing mo ay napakaganda ang drawing mo. Pagkatapos, pinupuri ang drawing mo. Tanong, magagalit ka ba na pinupuri yung drawing mo? Hindi. Dahil kung ang drawing mo ay pinupuri ng mga tao, ibig sabihin, pinupuri pati na yung nagdrawing. Kaya magalit ba ang Panginoon kung pinupuri at niluwalhati natin ang mga banal? Hindi. Sino ba yung mga banal? Yung sa Kanya na. Bakit sa Kanya na? Unang Pedro 1:16, tayo'y tinatawag sa kabanalan. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Juan 17:10. Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Ano daw? Ang lahat na sa Kanya ay sa Ama, at ang lahat ng sa Ama ay sa Kanya, at sa pamamagitan nila ay naluwalhati daw ang Diyos. Kaya, kung tingnan natin ang mabasa sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10 sa Christian Community Bible, ito ang mabasa natin. On that day, the Lord will be glorified in His saints. Ano daw? On that day, the Lord will be glorified on His saints. Problema, wala silang mga santo, di ba? Tayo lang mga Katoliko ang may mga santo. Kaya, inaalala natin ang mga santo. Bakit? Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namumuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So, dito lang tayo, ibigay natin sa open forum sa pagkakataong ito bago tayo tapos dahil dahil sa alas 8 magsimula na ang punto por punto. Okay? May katanungan ba diyan sa ating mga kapatid? Hello? Sis Abby? Sandali. Asan ba sila? Sis Hilda?
Nakita nyo ba sila? Oh. Okay. Paki unmute sa sila sis. Oh, yes, lawag for question and answer. Sandali ha, tingnan ko. Okay, sa mga CFD Diocesan Shrine of Lawag sa parokya ni San Nicolas. Hello, sis. Kumusta ka? Okay, may katanungan po ba, sis? Oh, meron na, papasok na sila. Parang may magtanong. Okay. Hello, good morning. Live na po tayo. Oh, live na po. So siguro ituloy na lang natin itong live na ito sa punto por punto, sis. O Okay, sis Abby, meron bang mga katanungan galing sa mga youth natin diyan? Oo. O yung ano bang pangalan ng krusada? Oh. Ang tawag ng kanilang organisasyon ay Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines Incorporated, no? Ang founder niyan ay si Monsignor Rufino Magliba. Ayun, nagpakilala siyang Monsignor Rufino Magliba. So, Apo Monsignor at tinatawag siyang Dr. Rufino. Nagsimula ito para talagang, kung tingnan natin, parang Katoliko, meron silang mga pari din, may mga obispo din sila. Ha? Pero nag-viral yung aswins din nila dahil ang ginagamit nila pintil pin. Ang inilagay sa noo, no? Pintil pin. Well, una, ang history kaugnay sa Crusaders. Itong Crusaders of Divine Church of Christ Philippines Incorporated. Nagsimula ito sa panggagamot, kaya tinatawag siyang doktor. Panggagamot ni Mr. Rufino Magliba. Yes. Ginawa na nilang larawan si Magliba. At daming mga naniniwala dahil una, nakabuhay umano ng patay siya. Iyon ang mga sabi nila, nakapagamot siya noon. Pero tandaan natin mga mahal na kapatid,
ang babala sa ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:24, San Mateo Kapitulo 7:21, na daming mga lilitaw na mga bulaang mga ngaral at sila'y maggawa ng mga kababalaghan para marami ang mahikayat nila. So, una, alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus nagtatag ng isa lamang na tunay na iglesia. At yung iglesia na yan ay merong unbroken line of succession. Kaya nga, habimos papam, we have Pope ngayon, Pope Leo XIV, siya ang ika-267 mula pa sa panahon ni San Pedro. Kung tingnan natin ang Webster's Dictionary, page 544 sa definition ng Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles and the first pope of the Roman Catholic Church. No? So, ngayon, bakit umabot tayo sa unbroken line? Ang punto dito, sa mga kapatid na kaanib, lalo na sa tinatawag na Crusaders of the Divine Church of the Philippines, nagsimula umano ito sa Pampanga Incorporated. Pampanga pala ito. Pero napansin ko, yung namasyal tayo, Sis Abby at Bro Nanding, may nakita akong simbahan nila, no? May nakita ako na simbahan nila dyan. So, mas malakas diyan, lumakas ang ganitong grupo, lumakas din noon pa ang grupo ng Philippine Independence Church dahil diyan nanggaling si Gregorio Aglipay. No? At may history pa akong nabasa sa Diocesan Shrine ni San Nicolas de Tolentino na na-occupy pala yon ng mga PIC noon. Iyon naman ang history na ilang mga simbahan na occupy kaya na dala sa korte yung sitwasyon na yan at nagdesisyon ang korte na ibalik ninyo ang sa Katoliko, magtatag kayo ng sarili ninyo. Kaya doon lumabas ang nakasulat sa aklat na Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 567, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious churches in the Philippines because it has been recognized as juridical person since time immemorial. No? So, may nakausap akong pare na meron dang ibang mga Catholic na simbahan di nasauli dahil ang mga paring Katoliko noon ay binabato pag magpunta. No? So, etong mga pangyayari na daming mga sumulpot na sikta sa ating panahon, bahagi ito sa spiritual war. Dahil ang taktika ng ating kalaban, divide and then attack. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Yan po kapatid. Okay, you're welcome. Wala pa bang mga katanungan iba? Kasama ba ninyo si Father Danny? Regards na lang ako ha, regards ko. Bro Nanding at Father, kita-kita tayo sa National Convention. Okay. Ilang pare kasama ninyo? Confirm. Okay. Sige. Okay. So, tapusin na natin itong ating talakayan sa pamamagitan ng panalangin at pwede kayong lalabas na pagkatapos nito, Sis Abby at mga kapatid natin dyan. Regards na lang ako kay Father Danny, Bro Nanding. Kita-kita na lang tayo ngayong 24 dyan sa Cebu. Okay. Sige. In the Holy Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen, Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan,
we humbly beg you to send us heavenly legions with St. Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.